Sabi ni Bram Bram, good morning, Bram Bram! Wow, yeah. Jared, are you alone? Galing, kakatuwa naman si Jared. Even alone. So, welcome kay Carlos. Good to see you back. I am looking for Jessa. Sabi niya kasama daw niya yung kanyang baby. Pero ibang baby ang nakita ko eh. Kaninong anak yung baby na yan? Sabi sa kapatid mo daw. Eh mukhang, hindi ba kay Kevin sa labas yan? Joke lang, joke lang. Pogi. Maganda ba yan o maganda o gwapo? Maganda, I see. Welcome back to Aldrin and Vanessa. Happy to see you. Kala ko sa TikTok na lang kita makikita eh. Lagi kang pinapanood niya yung TikTok mo. Wala na akong TikTok, nabura na. Is Jana fine? Alam ko, nagkasakit ka, Jana, no? Sino ba nagkasakit? Nilagnat? Jana eh. Okay. So, ngayong umaga, ang nais kong pagtuunan natin ng pansin ay ibabalik ko, may isang mensahe ako na gusto kong ibalik at may pagtutunan ako ng pansin. Kasi ngayon po ay ang prayer meeting ay nilipat po natin dito na po sa kongregasyon sa hapon para po sama-sama po tayo kasama mga kabataan. Nais ko pong i-remind kayo mga kapatid na ang panalangin ay hindi po yung ginagawa nyo lang po na dumudulog sa Diyos sa altar o kapag pumipikit ang mata. Sa Biblia po, ang panalangin ay connectivity with God. So, dalawang klase po ang prayer sa Bible. Isang naka-isolate ka sa kwarto, nakapikit ang mata mo, at iba po yung nakadilat kang may ginagawa ka, and still you're connected with God. Because prayer is connectivity with God. Prayer is awareness of God. And prayer should be the life of every believer, always communicating, constantly abiding with God. Yan po yung buhay ng Kristiyano. Hindi po yun natin masyadong na pagpatutuunan ng pansin. Pero kung tatanungin ko po kayo mga kapatid, gauges 1 to 10, gaano ka ka-aware kay God all throughout the day kung ikaw ang mag-gauge? Sa dami-dami ng mga bagay na umaagaw sa isip mo, alam niyo po yung ating Bible na nasa cellphone, ang ganda po niyan. Madali niyo pong buksan ang Bible, kaso lang, ang dami din pong distraction pag nasa cellphone ng Bible. Pare-pareho naman tayo nagsa-cellphone, alam natin yung mga nagpa-pop up dyan. Di ba? May hahanapin ka sa cellphone, biglang may magte-text, biglang may magme-message. Di ba? So, ang dami pong distraction. Okay, ulitin ko po sa inyo mga kapatid. Malinaw po sa Biblia kaya po naglagay po ako ng statement, to pray is to live, and to live is to pray. Life is prayer. And prayer is life. Lifeline po ito ng mga mananampalataya. So last time, binanggit ko po sa inyo yung tungkol kay Mary Magdalene, na ayaw niyang mahiwalay sa Panginoon. Kasi para sa kanya, pinuputol mo ang lifeline mo kapag ikaw ay lumayo sa Diyos. Kung sa tao pa mag-a-atrophy, mag-degenerate, ano pa ba? Manlulupaypay, di ba? Mamamatay ang spiritual, mawawala ang apoy kapag lumayo sa Diyos. Kaya po si Mary Magdalene, ayaw na ayaw niyang maranasan muli ang kanyang buhay nung siya ay sinasaniban pa ng 7 demonyo. So yun po yung dahilan kung bakit po ang mga mananampalataya nagsisikap na sumubsob sa pagpapakadiyos sapagkat ayaw niyang maranasan ang kanyang buhay na walang kabuluhan dati. Kilala niyo po si Boris, no? Si Boris po ay gustong-gusto nga atin dito hanggang ngayon. Ako pa rin po yung kinukonsider niyang pastor niya.
Pero dahil po hindi niya kayang pumunta rito. Si Josie, ganun din po. Nanay nila Ella, nila Jobert. Oo. Pero pag bumili na si Jobert ng van next month, sabi ni Josie, sasama na ako dyan sa Life of Grace. So, si Boris po ako'y nalulungkot kasi gustong-gusto po niya sa Life of Grace. No? So, pinasa ko po muna siya doon po sa isang church doon sa Cavite. Doon po sila muna ngayon, pero yung kanyang desire na makasama natin. So again, napakahalaga po ng panalangin, kaya po mamaya ay mananalangin po tayong muli at gusto kong pagtuunan ng pansin, ito pong prayer na ito na naging message ko one time na pagkukunan po natin ng panalangin. Dito po natin kukunin ang mga batayan ng ating pong panalangin. So ang akin pong tinutukoy ay matatagpuan po natin sa 1 Chronicles chapter 4 verses 9 to 10. 1 Chronicles 9 to 10. And Jabez was more honorable than all his brethren. And his mother called his name Jabez. Bakit po siya pinangalan ng Jabez? Kasi sa lahat ng magkakapatid, nakita natin siya po yung the best. May dahilan po nakalagay po dito, saying because I bear him with sorrow. So ang ibig sabihin ng pangalang Jabez or Jabez is I bear him with sorrow. Ako ay nagdusa, no, sa pagpapanganak o pagdadalang tao ko sa kanya. At pagkatapos po, 2 verses lang po ito, verse 10, ang sabi po doon, sa verse 10, and Jabez called on the name of God of Israel, saying, oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast or territory, that thine hand be upon me, or be with me, that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Ang ganda po nung last statement, and God granted him that which he requested. The Lord gave him, the Lord yielded to the prayer of Jabez that his request was granted. Yung kanyang pinapanalangin, yung kanyang mga kagustuhan, nag-manifest. Pag sinabi natin granted, minamanifest ni God yung prayer mo. Sa New Testament term at sa modern times term, usong-uno po yung word na manifestation, but that is from the Bible. Ang gustong-gusto po ng Panginoon mag-manifest, magpakita siya sa atin. Para masasabi mong totoo talaga ang Diyos. Kung hindi gawa ng Diyos, nabuwag na kami. Kung hindi gawa ng Diyos, wala ako dito ngayon. Kaya sukdulang biyaya. Amen? Di ako karapat-dapat. Sabi sa pusong basag. Ang gusto ng Panginoon ay mag-manifest at mag-grant. Matanong ko po kayo, kailan po yung pinakahuling ang inyong panalangin ay nag-grant ni Lord? Ba't ang tagal niyo sumagot? Mukhang ang tagal na Joke lang po. Alam ko namang marami ditong sinasagot ang mga prayer. Ang sarap pong mag-celebrate pag nakikita mong nagmamanifest na yung prayer mo. Okay? May supervisor tayong bago. Okay, may 3 factors po sa prayer ni Jabez. Sa prayer na ito kung bakit po sinagot ng Panginoon. That you have to pay attention to these 3 important factors in prayer. Siguro naman, wala sa inyong gustong manalangin na hindi sasagutin. Lahat gusto natin sasagutin, di ba? At alam niyo po ba kapag parang hindi sinasagot ng Panginoon ng mga prayer mo, nakakatamad na mag-pray, parang ayaw mo na mag-pray. Mukhang hindi naman totoo to, mukhang wala din naman. Alam niyo po ba kung bakit? May mga bagay po na dapat nating tingnan, 3 bagay po. Pag sinabi nating prayer, 3 bagay lagi huwag niyo kakalimutan na. Number 1, it has something to do with the person of prayer or the petitioner. Mas mahalaga sa Diyos yung taong nananalangin na kanyang tinitingnan kaysa sinasabi mo. At pangalawa, mahalaga po yung presentation. Paano mo pinipresent sa Diyos ang iyong sinasabi?
Mahalaga po yung presentation. Pangatlo, higit na mahalaga din po ano ang content or the petition. So, tatlong bagay po sa prayer para sagutin ng Diyos. Number 1, the person or the petitioner. Number 2, the presentation. At number 3, the petition. Ano yung content ng prayer mo? Mahalaga po yun eh. So, tatlong bagay. Kapag okay ang pagkatao mo sa Kanya, okay ang pagpapresent mo sa Kanya, at okay din ang iyong mga sinasabi sa Kanya, behold! Sasagutin ng Lord ang prayer mo, magmamanifest ang mga sinasabi mo sa prayer mo. Amen? Hindi makakatulog yung batang yan. Sigaw ako ng sigaw dito. Sanay kay Kevin. Okay. Unang-una, tingnan po natin si Jabez, ang kanyang person, ang kanyang, the prayer of the petition. The prayer. Ano ba yung kanyang panalangin, mga kapatid? Sino ba ang nananalangin? Tingnan po natin si Jabez. Number 1, ang sabi po dito sa verse 9, Jabez was honorable. So, the person is honorable. What made him honorable kaya? Alam niyo po ba, mahirap maging honorable mention sa klase. Sino dito ang honorable mention or first honor sa klase? Pakita sa kamay. Jeya. Tikboy, honor ka din. Tumatas sa kamay. Tikboy, nagkakamot ka. Dahil hindi ka naging honor. Ngayon po, madaling maging honor. Pag nanalo ka sa politika, the honorable mayor, the honorable congressman, the honorable senator, honorable. Kahit naman nagkukurap, honorable din. Palagay nyo kaya, bakit naging honorable si Jabez? Palagay nyo. Honorable than all his brethren. Naging higit na kagalang-galang. Kapita-pitagan, bakit kaya? Siya kaya ay mayor? Naging congressman? Noong unang panahon, para maging honorable ka sa lipunan, lagi pong may kinalaman, lalo sa bansang Israel, ang iyong ari-arian. Kasi alam po natin na sinagot ng Panginoon ang kanyang kahilingan. Expand my territory. Enlarge my coast. Lagi nakatingin ang tao hanggang ngayon naman kung ano ang pag-aari mo. At sa lumang tipan, may kinalaman po lagi ang iyong pagiging makadiyos sa iyong ari-arian sa bansang Israel. Kaya kung natatandaan nyo si Job, nung siya naghirap na, ang sabi ng kanyang mga kaibigan, kasi ikaw may kasalanan ka na, magsisi ka na, mag-confess ka na, yan tuloy ang nangyayari sa'yo, nagkakaganyan ka. So may kinalaman po nung unang panahon, kapag ikaw ay banal, mayaman. So hindi po yan totoo ngayon sa bagong tipan. May mga taong banal pero hindi naman po mayaman. Tama lang. Okay? So si Jabez ay naging honorable. Sabi ko sa inyo kung bakit? Gusto niyo maging honorable din kayo? Walang sumasagot kanina. Bakit naging honorable? Si Bram kaya tanungin natin. Jaya, palagay mo, ba't siya naging honorable? Gusto sumagot. Nilais siya. Kaya mga kapatid, naging honorable siya dahil siya nga po ay umaman. Sa lumang, yun po yung context niyan eh. Yung pangalang Jabez, dito lang po makikita yan sa chapter 4, verse 9 and 10. Sa buong Bible, dun po lamang isiningit po yan. Kasi meron pong lesson na gustong ipasok ang writer ng Chronicles. Okay, si Jabez. So kaya po siya naging honorable. Maraming dahilan, pero ang number 1 dahilan na honorable siya, why? You know why? Yana? Because God honors him by answering his prayer. The most honorable man on the planet Earth is that when he prays, God listens. The most honorable man or the most honorable man on the planet Earth is that he can make the hands of God move. That is honorable. Maaaring ako ay may request sa ating barangay, may request ako sa gobyerno, hindi nagagrant, may kahilingan ako sa inyo, hindi nagagrant, pero ang importante, naniniwala ako na kapag ako ay may request kay God, ginagrant niya ang request ko.
Nakikinig ang Diyos sa aking panalangin. Amen? Hindi ako kilala dito, insignificant ako dito, pero pagdating sa langit, nakikinig sa akin ng Diyos. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid, na ang inyong sinasabi sa harapan ng Diyos ay pinakikinggan niya? Pakitas po ang kamay nang hindi pinakikinggan. Joke lang. Okay mga kapatid, nais ko sabihin sa inyo, to encourage myself pag nagpe-pray ko, Lord, nagpapasalamat ako na ako ay hindi baliwala sa trono mo. Nagpapasalamat ako na lahat ng sinasabi ko bilang ama ko mahalaga sa iyo. Nagpapasalamat ako na I can always have your undivided attention as your child. To encourage myself, the Bible says that the eyes of the Lord are upon the righteous and His ears are open unto their cry. So I am believing with all my heart, hindi na lang ako mananalangin kung alam ko ang panalangin ko walang saysay. Pag nananalangin ako sa public at ang alam ko ang panalangin ko walang saysay, ako'y nagdadrama lang pala dito. Mamaya magpe-prayer meeting tayo, kung ikaw ay nananalangin na wala pala namang saysay ang pananalangin, ba't ka pa mamananalangin? Kaya nga tinatamad kang manalangin, kapag alam mo parang walang Diyos na nakikinig sa'yo. Okay, ngayon ang tanong, paano ko ba gagawing honorable ako sa harapan ng Panginoon? Okay. Dito po yun nagsimula sa verse 10. And Jabez called on the God of Israel. Bakit po nakalagay po yung ganyan? Maliwanag naman pag nananalangin tayo, sa Diyos tayo nananalangin. Bakit binanggit po dito? And Jabez called on the God. Hindi sinabi on the God of the Philippines. Bakit on the God of Israel? Bakit po? Dahil ang bansang Israel laging maraming ini-entertain na Diyos-Diyosan. Nung kanilang kapanahunan, lagi po nabibingit lagi sa pag-entertain ng ibang mga Diyos-Diyosan. Lalo na po ng panahon na nagkaroon po ng split up ang Israel, puro mga Diyos-Diyosan po ang sinamba sa kabila sa Northern Tribe, sa Northern Kingdom. Pero si Jabez po, nagsimula siyang igalang ng Panginoon at sagutin ng Panginoon ang kanyang panalangin nung siya ay nagsimulang tumawag sa Diyos ng Israel. Hindi po sa ibang Diyos-Diyosan. Yan po yung ibig sabihin yan. Yung ibig sabihin ng tumawag, hindi po yung nanalangin lang. Pag sinabi pong tumawag, katulad po yan ng Jeremiah 33:3, Call unto me and I will answer thee. Meron pa, call unto me, call. Hindi po ganun yung call na ibig sabihin yan. Hindi po yung tatawag ka lang kay Lord at tutulong si Lord. No. Ang book of Jeremiah po, may kinalaman din po yan. Ang mga backsliders po yung mga tao. Jeremiah, sinulat po yan sa mga backsliding people. Nang sabi na po ni Jeremiah, tumawag lang kayo, tumalima ang ibig sabihin. Magtiwala, ialay ang buhay ninyo. Sumunod kayo sa Diyos ninyo. Sambahin nyo ang Diyos ninyo. Diba ang sabi doon? And God is into showing great and mighty things. Yun po yung ginawa po ni Jabez. Siya po ay tumalima, nagtiwala, nagbigay ng buhay niya, nag-alay sa Diyos. So maliwanag po, huwag natin kakalimutan, James 5:16, the effectual, fervent prayer of the righteous availeth much. Diyan muna yung verse na yan. Maliwanag po, Psalm 66:18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So ang susi po sa panalangin na sinasagot ng Diyos ay ang panalangin ng taong ang susi po para pakinggan ng Diyos sa panalangin mo, ikaw ay ang taong anong sinasabi ng Bible? Matuwid, righteous, the effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Jabez started to call on the God of Israel. Nagsimula siyang sumampalataya sa Diyos, magtiwala sa Diyos, ialay ang buhay sa Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa. Hindi mo makukuha ang Panginoon sa marami mong salita. Hindi mo makukuha ang Panginoon sa paawa effect. Makukuha mo ang Panginoon sa pamamagitan ng pagtalima, pagsamba, pag-aalay ng buhay sa Kanya. Yon ang mga tao nakakakuha ng atensyon ng Diyos. Amen. So maliwanag po ba yun, mga kapatid? There's another verse na alam natin at alam ko, memorize nyo to in 1 John 3:22. Huwag mo munang tingnan. Anong 1 John 3:22? Pakikot nga po natin.
Who would like to quote that verse? Paligyan niyo po sa isip niyo yung verse na to. 1 John 3:22. Whatsoever we ask, imagine, whatsoever we ask. Hindi po sinabing, kung meron tayong idadalangin na ganito, wala pong specification. Whatever ang nakalagay eh. Ano mang hilingin natin, we receive. If we keep His commandments and do those things which are pleasing in His sight. Mga kapatid, ayaw ko po kayong i-discourage na kung kayo hindi nagtatapat sa Lord, huwag na kayong manalangin. Ayaw ko pong sabihin ng ganun, sarcastic eh. Di ba? Ang hamon ko, kung gusto nating positive, kung gusto nating dinidinig ng Diyos ang ating panalangin, tayo talaga ay suko sa Kanya. Inialay na natin ang buhay natin sa Kanya ng buo para sa Kanya lang. God is not a cheap God na sumasagot sa'yo kahit hindi ka seryoso. May biro po akong minsan eh. No, ako kasi pala biro. Si Ora, tawa ng tawa sa biro ko, magkaibigan pa lang kami niyan. Binibili niya yung mga jokes ko. Eh minsan nagbiro po ako sa kanya, alam mo, mahal kita. Tinutuo niya, biro lang kaya yun. Tinutuo ko na lang din, kaya yan tuloy kami, magkasama kami ngayon. Utang na loob. Si Irene, binuro mo rin. Nagkatotoo na lang. Sa totoo lang ho, mga kapatid, ang Diyos hindi pwedeng biruin, dapat seryoso ka. Amen? Seryoso ka ba kay Lord? Hindi mo siya pwedeng pasagutin pag hindi ka seryoso. Walang pakialaman Diyos kung bata ka o matanda ka, ang importante seryoso ka sa Kanya, sa relasyon mo sa Kanya. At dyan po si Jabez. Kaya sinagot ng Panginoon ng kanyang panalangin. Amen? So mahalaga po yung tao. Nakatingin ang Diyos sa taong nananalangin, hindi sa galing niyang magsalita, sa dami niyang sinasabi, hindi yung siya napupudpud na ang kanyang tuhod, simula doon, naglalakad hanggang dulo, di ba? Lumuluha, etc. Kung ano mga acrobatic na ginagawa mo, no? Ano yung pagkatao mo, importante sa Diyos. Kaya kung may titiyakin po tayo, mga kapatid, tayo mismo, maayos ba tayo sa Diyos? Hello? Mga kapatid, palala ko lang uli. Pag nagkakaproblema tayo, may nagtatanong tayo, bakit parang ang tagal namang sumagot ng Lord sa prayer ko? Bakit ganito yung buhay ko? Sa kabila ng pagsisikaw ko, bakit ganito? Hanggang bandang dulo, sasabihin mo, mukhang ginawa ko na ang lahat. Hoy! Hindi mo pa nagagawa ang lahat! Ibig mo sabihin, ginawa mo ang lahat, ang Diyos ang may problema? Ha? Ganun ba ibig mo sabihin? Tiyakin mo na hindi ikaw ang problema. Ang taong ang problema niya ay sarili niya, commonly, hindi niya nakikita yon. At ang nakikita niya lagi, ibang tao ang may problema. Mga taong nakapaligid sa kanya, asawa niya, anak niya. Yun lagi yun. Pero ang taong hindi niya problema ang sarili niya, minsan kahit di niya kasalanan, inaamin niya. Amen? Para ma-solve na lang. Hello? Are you serious with God? Again, mga kapatid, tayo mananalangin mamaya at nananalangin tayo. And life is about all about prayer. And we are to see to it that we are having a sincere relationship with our God. Nag-text po kanina si Marisa sa kanyang topic na marami daw ang natouch. Si Marisa po yung nagpaalam. Hindi po siya nagpapaalam. Ayaw niyang wala dito pag Sunday. Sabi niya, ini-invite daw siya sa mga taga-Kalamba na meron pong fellowship na gaganapin team building, ini-invite siya na mag-share ng Word of God. Siyempre, alam niya ang priority dito. Nung sinabi kong, samahan mo kasi grupo mo yan, parang church na yan eh. Ay, talaga, nandun po siya ngayon sa San Juan, sa Maylaiya banda. At nag-text siya, nagsalita daw siya about forgiveness. Mahalaga po mga kapatid ang forgiveness. Kung meron kayong mga sama ng loob sa puso nyo, i-release nyo na po yan. Dahil hindi po tayo sasagutin ng Panginoon kasi God will not listen to us for any kind of sin that we have in our hearts. Nakakatawa po yung kanyang ministry doon ngayon. May church po si Marisa ngayon ongoing na. Puro mga babae nanduro. Hello? Iyakin po natin na sinuko natin ang buhay natin sa Panginoon. Pinagpag natin ang anumang kamunduhan at kasalanan natin sa buhay natin.
Because if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Hindi galit ang Diyos sa'yo. Gusto ng Diyos, isuko mo yung buhay mo. Parang gusto niyang sumagot sa'yo eh. Gusto kanyang pagpalain eh. Hindi niya lang magawa kasi nga naandun ka sa mundo. Amen? Okay. Pagdating sa Diyos, hindi siya may problema. Laging tayo, tatandaan niyo yan. Bakit din nangyayari to? Bakit nagkakaganyan? O minsan naman, hindi related po sa problem. Hindi naman related sa sin. May ginagawa ang Panginoon hindi mo nakikita. Tinuturuan ka ng patience. Binibuild up ka spiritually. Yun po yun. Okay, tingnan po natin ngayon yung pangalawang point. Mahalaga po ang person. Pangalawa, mahalaga po ang presentation. Balikan po natin yung verse na yun. Sa verse 1 Chronicles chapter 4, verse 10. Dito po tayo sa verse 10. Okay. Paano nyo po pinilisan na kanyang prayer? And Jabez called on the God of Israel, saying, may word na O. Alam niyo po ba yung word na O? It means a lot in the verse. Oh! Meron po yung exclamatory point po sa word na that sa original Hebrew. Oh, that! Oh! Meron pong hugot. The presentation kapag nananalangin ka at walang hugot, walang emosyon, mechanical po yan. We are talking to a God of emotion. We must have our emotion incorporated or in coherence with what we talk about before God. Amen? Kapag ka po wala pong emotion ng prayer po natin, it is just like to comply. Hindi mo na-enjoy yung prayer mo. Hindi, ikaw mismo hindi ka natatat sa prayer mo, nag-comply ka lang. Mag-iingat po tayo sa mga nagka-quiet time. Quiet time must have emotion because emotion also is a means of transforming us. Nararamdaman mo yung hugot mo, bakit ka nananalangin? Ba't mo kinakausap ang Diyos? Ano ba yung laman ng prayer mo? May kinalaman sa hugot mo yan. Okay, bakit po ganun ang hugot po niya? Oh. Why? May kinalaman po yan sa petition, malalaman po natin. Alaman po natin ang background po ni Jabez. Bakit po siya pinangalan ng Jabez, Irene? Ano sabi? I bear him with sorrow. Ibig sabihin, yung pagdadalamhati ng kanyang ina sa pagbubuntis sa kanya at pagpapanganak, okay, ibinuhos niya sa pangalan ng kanyang anak. Jabez ang pangalan mo, grabe ang pinagdusahan kong hirap sa'yo. Kung kaya yung anak ng nanay niya, di ba? Pinangalanan kang Jabez. Tapos pagpasok mo sa school, ay, pinanganak yan ng nanay niya eh. Kasi masama ang loob ng nanay niyan. He is born out of sorrow. Subject for ridicule. A laughing stock in the school among the relatives at maybe doon sa mga kapatid. Nare-remind sila whenever their brother is being called Jabez, they are all reminded. The mother is reminding herself, negative thinker ang kanyang nanay. Gusto niya magkaroon ng monumento, ng ebidensya. Grabe ang pinagdaanan ko sa'yo. Siguro siya habang lumalaki, hindi siya gusto ng nanay niya. You are a reminder of my pain. Sadistang nanay ni Jabez. Sorry po, ma'am ha. Sorry po, mami ni Jabez ha. Kasi pinangalanan mo yung anak mong Jabez eh. Kasi yung sama ng loob mo, binuhos mo sa kanya. Meron po tayong umatin dito noong unang panahon. Hindi po Jabez ang pangalan, pero siya po ay iniwan. Iba po ang nagpalaki sa kanya. Hinanap niya po ang kanyang tatay. Naikwento ko na po sa inyo yan. Nung makita niya ang kanyang tatay, age 20. Nung makita niya ang kanyang tatay, wala lang. Parang wala lang at ganun pa rin ang kanyang tatay sa kwento ng kanyang narinig. Babaero pa rin ang kanyang tatay. Parang wala lang siyang tatay na nakita. Kaya hindi niya na binabalikan ang kanyang tatay. Kasi parang wala lang. Tama lang naman. Kasi bakit ang nanay niya itong masaklap? Nung sinubukan niyang hanapin ang kanyang nanay, na-track down niya kung saan pupunta ng kanyang nanay. Pagdating doon sa tao na magtuturo kung nasa ng kanyang nanay, ang sabi ng tao, pagdating mo rito at hinanap ang nanay, sabi ng nanay mo, kalimutan mo na siya, huwag mo na siyang hanapin, hindi mo siya makikita. Saklap no, bakit po? Dahil ang batang ito ay reminder ng pangloloko ng ginawa ng tatay sa kanyang nanay na pinaniwalang siya'y binata. Binat na pala. Nakuha niyo po yung point, mga kapatid? Sino sa inyo ang mahilig mag-recall ng mga kasalanan at mga hapding pinagdaanan niyo? Nalulungkot ako para sa inyo. I know a lot of people like that.
They cannot forget. They're so attached with the past that the past is also part of the present. That their attitude is very much affected of the past. The same with the mom. Sino sa inyo ang gustong-gusto mo yung pangalan mo pag tinatawag? Wala din? Isa, dalawa kayo? Alam nyo, I like my name, Noel. 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 Yan po yung pangalan ko. Di ba? So, hindi ako pinahirapan ng father ko at ng mother ko sa school kasi ang daling isulat ng aking pangalan sa school. No, 4 na letter lang. Ewan ko lang, si Schwarzenegger, siguro hirap na hirap yun sa pangalan niya, no? Schwarzenegger. May kapitbahay kami, mga bata, magkapatid sila, pinangalan ng mga nickname lang naman, si Pluktok at saka si Tukloy. Sa Cebu. May member kami sa church, yung bata, umaaten, ang pangalan Burnok. Hindi ko po malimutan si Burnok kasi very memorable si Burnok kasi pag umaaten po yun, may 11 po dito, 11. Hindi po naging 12, 11 lang po lagi yan dito. Si Burnok. Kilala niyo si Burnok? Ninang Babes? Nalimutan mo na? Ay, hindi mo. Nakakita. 11. Okay, so how do you like your name? So ano natin ang batang ito? Pinangalanan ng negative. At alam niyo po ba sa lumang tipan, ang pangalan mo, yon ang magiging buhay mo? Sa lumang tipan, napakahalaga po ng pangalan. Hindi po katulad ngayon, di ba? Uy, ano pangalan ako si Calvin? Ay, ganda ng pangalan. Ba't Calvin? Eh kasi, yung nagpangalan sa akin, yung mama ko kasi, nagpunta ng department store, may Calvin Klein, na pantalon na gustuhan niya, kaya pinangalan sa akin, Calvin. Mga ganun ba? Kayo, ba't pinangalan ng pangalan niyo sa inyo? Di ba? Alam po natin sa Chinese kung paano nagpapangalan ng mga taga-Chinese, no? Yung huling tunog ng kaldero o planggana, ihuhulog po yung sa hagdanan, ting tang tang tong tong ting! O, yung pangalan mo? Cheng. Naalala ko po yung manganganak po yung babae. Siyempre, may lola po yun, 2 lola, sa father and mother side. So, yung mother and mother side na lola, 2 lola, ang nangyayari po, mga lola, ang pangalan po ng isa, Candelaria. Yung isa po si Candida. Sabi ng isang lola, babae yung anak, dapat pangalan ko yan, lagyan mo ng Candida. Kung ano man yung pangalan mo dyan, basta isama yung pangalan ko, Candida. Sabi ng isang lola, hindi, dapat Candelaria yung pangalan. Ako yung napanganay ko na po yan eh. Nahirapan yung mag-asawa kung ipapangalan sa bata. Alam niyo kung ano pinagtapusan ng pangalan ng bata? Kandila. Ayun, para patas ba? Walang mag-aaway ng lola. Okay, itong batang itong si Jabez, kaya alam na kung bakit lumaki po siya sa hirap, ridicule, bully, binubuli po siya. Tapos yung buhay niya parang negative. Siyempre bata, ina-absorb mo lang naman. Ang bata po, wala pang kapasidad pag-analyze ng life. Tinatanggap ang lahat ng bagay. Hindi po ba? Pag lumalaki ang bata, wala ka pang consciousness, wala ka pang analytical mind. So kaya po ang batang ito'y ganun. Okay, so dumating po yung time na siya po ay tumawag sa Panginoon. So ngayon po naintindihan po natin ang batang ito kung bakit po merong O. So may hugot po siya. The effectual fervent prayer. Kaya po ang kanyang panalangin ay may hugot. So pangalawang punto po mga kapatid sa prayer kaya sinagot ng Panginoon, maliban sa kanyang pagkatao na siya ay tumalima sa Diyos, may background po siya, may hugot po siya sa kanyang pinanggalingan. Hirap na hirap siyang lumaki, binubuli siya, lumalaki siya. At sa tuwing binabanggit ang pangalang Jabez, di ba? Sumisimangot ang kanyang nanay, natural, kasi naalaala naman ng nanay niya ang hirap na pinagdaanan sa kanyang pagbubuntis. By the way, bakit po ba siya nagkaroon ng pain ng kanyang nanay? Masyado bang malaki si Jabez sa sinapupunan? Anong palagay niyo? Bakit may sorrow? Yung sorrow na ito, hindi po ito sa panganganak. Itong sorrow ito, kung titingnan niyo po, may kinalaman po yan sa sin problem. Might be yung tatay, iniwanan po yung pamilya. Might be. No? Might be yung tatay,
Might be yung nanay nagbuntis accidentally, we do not know. So dahil po merong hindi nagtumupad ng kasunduan o merong problemang nangyari, it's sin-related, makikita po natin mamaya kung bakit. Kaya meron po siyang hugot. Oh, Lord God, oh, bless me indeed. Change my life. Diba? Yun po yun eh. May hugot siya. Hindi ako papayag na the best lang ako for life. I want to be the best, from the best to the best. I don't like my life to be like this. Nagkaroon po siya ng realization, ng analyzation one day. And he started calling upon the name of the God of Israel. Mga kapatid kayo, anong hugot nyo sa prayer nyo? What makes your prayer fervent? What makes you shed tears in your prayer? You agonize in your prayer because you want something to happen that you don't want that life will just be like this. As I grow old and life will just be like this. Papayag ba tayo ng church natin ganito na lang? Papayag ba ako na ito na lang yung buhay ko? Nag-maintain tayo ng ganito? Hindi ako papayag na gano'n. Kaya may hugot ang mga panalangin ko. Masaya na ba kayong ganyan ngayon? I don't think so. Humugot ka, kapatid, sa panalangin mo. Okay, to the third point na po tayo. Medyo matagal ng konti ito. Mahalaga ang pagkatao sa pananalangin. Nakatingin ng Diyos sa puso mo. Hindi sa nilalabas mo, number one. Nakatingin ng Diyos sa buhay mo. Paano ka nabubuhay? Tatanggapin mo na labang ang mediocre life, ang status quo na life? So, tingnan po natin ang kanyang petition. Lord, jobless ako eh. Hinahamak ako. Yung pangalan ko, ang pangit. Hindi ako nabigyan ng pagkakataong pumili ng pangalan ko. Ito na yung tatak ko. Mahalagang mahalaga po ang pangalan sa lumang tipan. Joshua, Jesus, Jeremiah. Mahalaga po lahat yan. So, tingnan po natin ang content ng kanyang prayer. Lord, pagpalain mo naman, the word indeed is, Lord, bless me in reality. Bless me abundantly. Bless me indeed. Indeed is, totoong pagpalain mo ako, yung totoong blessing. Ibigay mo sa akin yan. Enlarge my coast. Expand my life. Expand my business. Expand my territory. Maaring may mga minana sila. Maaring may kaya din. Siguro, ng pamanahan ng teritoryo, may inassign nung siya malaki na. Sabi niya, Lord, ipakita mo ang pagpapala mo sa akin. Okay, what are the petitions that attracted God? The person attracted God. The presentation was emotional. It attracted God. And what are in the petitions that attracted God? Do you want to know? Hindi po yung, Lord, enlarge my territory. Mahalaga po yun eh. Number one, yung pong pananalangin ng enlargement ng territory, yun pong nakaback up po doon na sinasabi niya, that thine hand be with me. Na makita ng Diyos, makita ko na ang kamay mo kumikilos sa buhay ko. This is for your glory, not just my expansion. It is not just about me, Lord. I want my brethren. I want the community. I want the territory will see the God whose hands are upon me. Yun po yung hugot po niya, Lord, I want you to manifest. Mga kapatid, that is touching the heart of God. The reason behind why I would like to expand, alam niyo po ba ngayon, si Marisa may 2 grupo. Okay, so yung grupo namin ni Ninang Babes, patuloy po namin hinihimok na lumagay sa utak nila na may church sila, may pastor sila. Yung grupo po dito, hinihimok natin kung sakali magkakawalay-walay kami at hindi sila makasama dito. Humanap sila ng church nila later on. So mamaya po, for the second time, I'm requested to talk dun po sa Antipolo. And there is a big group out there. Around 40 minutes from here, pag Sunday, nandun ako. At marami po sila doon. Hundreds.
Sabi ko, Lord, are you leading me really to put up this church here in Antipolo? Can I bring them here? Tapos na po ang 100. No? Na goal natin, sobra pa. Kung madadala ko po dito yon ng isang van or truck. Okay? So kaya po mamaya, pagkatapos po ng prayer meeting, ako po ay alis. 3 o'clock po ang aking appointment doon. So, kahit po ako'y tumatanda na, I want to expand. Hindi po tumitigil diyan because I would like to tell you this. God hates stagnancy. God hates complacency. Why? Because God is in the business of manifestation. God is in the business of honoring Him and glorifying Him. Gusto ng Diyos, maparangalan siya sa buhay mo, i-expand niya yung buhay mo. Ang tinatanong, ikaw, ano ang desire mo? Anong hugot mo sa buhay mo? Do you want the hands of God to be manifested in your life, in your business, and in this church? And then why? I want God to be glorified. I want God to be glorified. So naiintindihan po natin ang kanyang hugot. That thine hand be upon me. Makita sa lugar na ito na may Diyos. Ang layunin ng Diyos kung bakit pinili niya ang bansang Israel, pag binasa niyo po yung Bible Old Testament, that the neighboring countries and the people of Israel will see that there is a true God in the nation of Israel. Yan din ang dahilan kung bakit ang bansang Israel, sa kabila ng napakalit na bansa, ang liit na bansa na papaligiran ng lahat ng kaaway, talpog lahat, tupok lahat ng kaaway nila upang ipakita ng Diyos sa sanglibutan that God is in Israel. Kung may dahilan po tayo ng pagpalain ng Diyos, hindi dahil sa gusto ko yan. Gusto ng pamilya ko to, gusto ng mga kamag-anak. No! I want the hands of God to be manifested in my family, in my life. I want people to see God in me and I will never stop that. I am here on the planet Earth to make God manifested. Mga kapatid, hindi ako titigil na mananampalataya, magtitiwala, mag-aalay ng buhay. Na patuloy niyong makita at makita niyo pa mga himala ng Panginoon sa ating iglesia at mismong sa buhay ng inyong pastor. There is only one way to go. To surrender, surrender, surrender. Trust, trust, trust. Expand, expand, expand. Obey, obey, obey. Amen? One more thing before I proceed. Yung kanyang desire for the expansion of territory. God is not primarily looking at your desire to expand, to become rich. God is not in the business of really expanding your territory primarily. Your territory has something to do with your personality. Are you ready for the expansion of the territory? I might forget this. Sa church natin, may 3 grupo. Ladies, laymen, and youth. Okay. May nakasalubong ko kanina, umatin dito, ang bata. Ay, pastor, kayo pala. Nandun kasi ang mga kabarkada ko sa isang church. Pero nagsimula po siyang umatin dito noon. Kaibigan nila Jed. Ang isang laging pinupoint out sa inyo, if we are not ready to minister to people, we will not expand. Because expansion for us right now is ministry. So gusto ng Panginoon, yung pundasyon, matibay, matatag, bago umangat. Ang building po, ang itataas ng building ay may kinalaman gaano kalalim, gaano katatag ang foundation. Basic po yan, lahat ng elevation na gusto natin, lahat ng promotion na gusto natin, lagi may kinalaman sa pagkatao natin, which is the foundation. Yung perang ini-aim mo, baka mas malaki pa kayo sa'yo, pag binigay sa'yo, babagsak ka, kukulaps ka. Pag tinayo ang building, na mahina ang pundasyon, mawawasak ang building, 1 lindo lang. Ang itinatayog po ng puno ay may kinalaman sa lalim ng ugat. Gaano ka kalalim sa ugat mo, sa pag-ibig mo sa Diyos, para ka magbunga, para ka tumayog ang puno mo. So the business of Jabez, in asking that prayer,
is to build up himself for the expansion of the territory. Kalimitan po mga kapatid, ang pundasyon hindi nakikita. Ang paglalim ng ugat, hindi po nakikita. Pero makikita na lang bandang dulo sa bunga. At itinaas. Siguro ang tindi ng pundasyon niya. Kasi grabe yung building, oh. Pag nakatingin po ako sa building, ang tinitingnan ko yung ilalim ng pundasyon eh. Hello? May I have your eyes on me? Be busy by being deeply rooted with God. Build up the foundation. Build up your character. Build up your personality. Hindi problema sa Lord ang blessing mo. Ang concern mo, build up. Build up your character. Ang concern ng Lord, bunga. Bunga pagdating ng araw. Amen? So, yan po yung kanya pong prayer request. Lastly, ang kanyang sinasabi po dito sa kanyang prayer, verse 10, na nakakatas talaga sa Panginoon. Alam niyo kung ano nakakatas sa Lord? Maliban sa gusto niya mag-manifest sa'yo, na i-bless ka niya. Hindi naman problema talaga ang blessing eh. Talagang hindi problema yan. Okay? Yung next na prayer line niya. Keep me from evil. Dito po natin malalaman na ang lahat na nangyari sa buhay nila may kinalaman sa kasalanan. Kasi ang sabi niya, that it may not grieve me. Sa ibang salin po yan, that it may not pain me. Lord, ilayin niyo po ako sa kasalanan. Di ba? Yun din po yung prayer po ni Jesus Christ na tinuro sa atin. Lead us not into temptation. Hindi niyo ba lang yun din yung prayer ni Jesus Christ? Tingnan po natin. John 17:15. I like this prayer of Jesus. Inaangkin ko pong sinagot na ito ng Panginoon sa buhay ko. Kasi prayer ni Jesus to para sa atin eh. Tingnan po niyo, basahin po niyo. I pray not that thou shouldest. He's asking the Father, don't take them out of the world, but you will keep them from the evil. It gives me a confidence that the prayer of Jesus Christ for me is that God will keep me from evil. And I have memorized Psalms chapter 121. He shall preserve thy soul. He shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. May mga bagay na hindi ko kayang lampasan, mga kasalanan na dapat kong magawa. Nasa bingit na akong tatawid sa kamunduhan. Dahil sa matinding pinagdadaanan. Pero the Lord kept me from evil. Na kung hindi talaga nakita ko ang pag-overrule ng Panginoon sa sitwasyon, maaaring wala ako dito ngayon. Nawasak ako. But the Lord is keeping me from evil. Maraming offer po sa akin sa sanglibutan. Tinanggihan ko. ABS-CBN, ABC5. Joke lang mo yun. Di ba, Director JB, ano? Okay, mga kapatid, kapag ang iyong damdamin ay punong-puno ng hugot na magpakabanal, kasi naranasan mo ang sakit ng kasalanan at pagkakamali sa buhay, it will touch the heart of God to yield to your request. Lalong-lalo na yung pagpapakabanal mo. At maaari nagtatagal ang pagbe-bless sa iyo ng material, pag-deliver sa iyo ng financial, kasi alam niyang hindi ka pa lubusang nagpapakabanal. Dahil alam ng Diyos, kapag binuhos niya ang pagpapala, Diyos siya eh. Magdala ko siya, ngayon pa nga lang, hindi ka nga, hirap ka pa nga sa buhay, hindi ka nga rooted sa Kanya eh. Hindi ka nga seryoso sa relasyon sa Kanya eh. Eh di kapag ka binigyan ang blessing na material sa iyo, eh di lalo kang nawala, lumayo, ay ayaw ng Diyos na lalayo ka. Kaya ang main concern po natin ay lumublob, isubsob sa pagpapakabanal ng ating buhay. Kaya mahalaga po yung quiet time. Huwag po natin gagawing ritual ang quiet time. Quiet time is intended by God for blendedness, transformation. It is supposed to be transformational. Every day. Kung hindi ka na move sa quiet time mo, may problema sa quiet time mo. Dapat na move ka, nare-realize mo yung kasalanan mo, humuhugot ka, nagbabago ka. Dahil walang problema sa Diyos, lagi ang pagpapala. Hindi po tayo titigil ng expansion, mga kapatid. God hates stagnancy. And I would like to end with this verse.